Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 81 hanggang 86 na nagpapatuloy. Ayaw umamin ni Lee Sin, iniisip ni Liu Ping na pwede niya silang bembangin ng sabay, namimilit na ang ating bida, biglang dumating ang kapatid niya at ang anak ni Auntie Lee. Sasabay sila sa pagliligo, sabay nilublab niya si Lee Sin sa tubig, lumapit na ang dalawa sa ating bida, pinipigil naman ni Lee Sin ang hininga, at nakaramdam ang ating bida, kinagat siya ni Lee Sin, pinipigilan niya ang sarap, papaliguan siya ng dalawa, sinabaw na nila ang ating bida. Hindi na nito kayang pigilin ang nararamdaman, hinawakan niya sa ulo sabay itinudo, at lumabas na ang gata ng nyog, nagulat si Kelly dahil natomba ang milk tea nito, tiningnan niya kung may natira pa, sa bathroom, kinukulit ng dalawa si Liu Ping habang naliligo, nahihilo pa ito dahil katatapos lang, sabay nagulat sila dahil may lumalabas sa tubig, si Lee Sin kailangan nitong huminga at may gata pa sa lalamunan nito. Tinanong nila kung bakit ito nandito, may pumasok sa isip ng anak ni Auntie Lee. Mabibistado na si Lee Sin, nandito daw ito para tumulong magpaligo sa ating bida, kailangan niyang mailabas ang gata, sabay nasagi siya ni Sintong at nalunok nito ang gata, hindi niya na ito mapigilan dumiretso sa loob, napa-aray kopo na lang ito habang pinapanood nilang tatlo. Kinabukasan papunta sa medical room si Liu Ping kasama si Dr. Kenmo, sinalubong sila ni Obi papasok sa medical room. Pumasok na sila sabay na mangha si doktora dahil sa lawak nito. Nahahati daw sa dalawa ito ang medical room sa labas at research room sa loob. Pumasok sila sa research room na pinapagana ng artificial intelligence, mas advanced daw ito kaysa sa Research Institute ng North Caloocan Base, maganda raw ang bahay ni Lolo para sa mga bata nito mag-hire din daw ng teacher si Liu Ping para sa kanila. Nagpaalam naman si Obi na lalabas dahil may titingnan nito, busy daw si Obi dahil ito ang taga-maintenance ng buong bahay. Bigla siyang hinalikan ni doktora. Nagulat naman ang ating bida, kaya nadulas ito sa pag-atres, bumagsak sila saktong pasilip naman si Obi dahil may nakalimutan, nakita niya ang anino nila, at iba ang pumasok sa isip niya, naghahalikan na daw ang dalawa tumalikod lang siya, nagtago siya at pinaupo naman ni Liu Ping si doktora, hindi naniwala si Obi na gagawa sila ng milagro umagang-umaga, kaya sumilip ulit ito, at naaninag ang anino na parang kumakain, grabe daw sila walang delikadeza. Nagtago ulit pinag-usapan naman ng dalawa ang tungkol sa sakit ni Sintong, titingnan nila ang fusion virus sa microscope, napakababero daw ng ating bida kahit may lisin na ito, sabay nilagay na sa microscope, kailangan daw pigilan ito ni Obi, babatukan niya si Liu Ping para matauhan, pagtingin niya ay kinakabayo na ito, nagdugo ang ilong nito sabay bumagsak sa sahig, tumayo siya na masama ang loob, grabe daw si Liu Ping iniwan siya na nag-iisang virgin sa mundo. Sakit at hinagpis may bumati sa kanya, tiningnan niya ito ng malungkot, kinumusta siya nito, na in love agad si Obi sa ganda nito, magpapaayos lang pala ng gamit na nasira, akala naman ni Obi ay dumating na si The One para sa kanya. Masyado daw maingay si Obi at natapos na rin ang pag-aaral nila, gusto nito makipagkasunduan sa ating bida, tutulungan daw nito ang mga bata at gagawa siya ng gamot para kay Sintong. Tinanong ni Liu Ping bakit ayaw nitong sumali sa bahay ni Lolo hindi pa daw pwede sa ngayon, mayroon daw siyang dahilan kaya hindi pa pwede, baka may maitulong daw ang ating bida, sabay natapos na ang paggawaan ng baril pwede nang mag-level 3 ang bahay ni Lolo, agad naman nila itong pinuntahan, para tingnan, nakita nila na mga robot lahat ang gumagawa, napahanga sila dito, at tiningnan nila ang kalidad ng mga baril, solid daw napakaganda ng quality. Nagtanong si Long Suwan ilang klase ng baril ang nagagawa. Pinakita naman ni Kelly sa screen ang mga baril, sapat daw ang nakalap nila para makagawa ng 100 baril, ipinaubaya naman ni Liu Ping kay Secretary Sara at Long Suwan ang pamamahala dito, at sinimulan niya na ang pag-upgrade ng level 3 sa bahay ni Lolo 2 araw ito matatapos, naglalakad ang ating bida mag-isa, papunta sa Paris Kapehan, nakita niya ang dalawang artista na kinumusta siya. Hindi niya daw mapigilan ang sarili sa dalawang artista na ito, dahil sila daw ang nagpatangkad sa kanya noong bata pa siya. Maraming beses daw nagmariyang palad sa kanila, kinakabhan ng dalawang artista, nagpapogi naman ng ating bida, pero hindi pa rin maitago ang kaba sa dibdib, nakatanggap siya ng reputasyon, tiningnan niya sa screen, dahil daw ito sa dalawang artista, kaya lumapit ang ating bida sa kanila, umupo lang siya sa tabi nila habang nadagdagan ang reputasyon. Sa isip ng dalawa kailangan nilang isakripisyo ang katawan para mabuhay, sinimulan nila itong landiin, para malaman nila kung anong gusto ng ating bida. Gusto palang uminom ng gatas ni Liu Ping, na turn off tuloy sila sa kanya dahil pambata daw ito, binigyan siya ng gatas ng anak ni Auntie Lee,
Hinahanap-hanap pa rin nito ang gatas ng ina. Naiisip nito ang gatas ng ina. Ang gusto pala ng ating bida ay ang gatas nilang dalawa, na nibago bigla ang dami ng reputasyon. Kaya napaubo si Liu Ping ng 3 beses, naintindihan nila daw ang ibig sabihin nito na gusto ng gatas, kaya bigla silang tumayo, at sabay umalis. Naiisip nito na ayaw sa kanyang ng mga idol niya. Pumunta na sa command room si Liu Ping, tumayo sila at binati siya. Sinabi ng ating bida na hindi na nila kailangan gawin yun. Sinagot ni Kelly na pagbibigay galang ito sa boss nila. Sabay itinuro nito na umupo na. Magsisimula na ang meeting at magpapanggap lang si Liu Ping na may alam dito. Nadagdagan na naman ang reputasyon ng ating bida. Ang una nilang tinalakay, may pagawaan na ng baril kaya magtatalaga sila ng 30 tao na gwardya, dahil may 2 bagong puwersa na umaaligid sa kanila. Tinanong ng ating bida kung anong puwersa ito. Una ang samahan ng mga relihiyoso na galing sa parte ng South City. Ang ikalawa ay malapit sa kanila ito ang grupo ng mga salbaheng tao, mga nasa 200 dami nila. Sinabi ni Lee Sin na ang mga salbaheng tao ay binubuo lang ng mga magsasaka. Nagsalita naman si Long Suwan na may bihag na membro ng samahan ng mga relihiyoso. Tinawag nila si Sintong na dalhin sa harap nila ang bihag. Nahihiya si Liu Ping sa pinasuot dito ng kapatid niya. Tinanong ni Lee Sin kung anong alam nito sa samahan ng mga relihiyoso. Ekenanta ni Cecilia ang samahan nila na may bilang na 10,000 at branch lang nila itong nasa malapit. Nagulat tuloy ang ating bida sa dami nila. Ilang pastor daw ang humahawak dito at may 8 malalakas na tagasunod mula sa number 1 hanggang sa kanya na number 8. Gumagawa din sila ng mga aswang, isa na doon si number 7 na ginawa ng leader nila. Ayaw sabihin ni Cecilia ang tungkol sa pinuno nila. Sabay tinapak ni Sintong ang puwet nitong malaki. Inulit-ulit niya ito, nahihiya na ang ating bida sa pinaggagawa ng kapatid niya. Hindi pa daw nakikita ni Cecilia si pinuno, pero hindi daw ito tao kundi halimaw. Kung totoo ang sinasabi nito ay makikilala niya daw ito, kaya daw niya itong makilala. Sa susunod ay isasama siya sa paggala nila sa syudad. Sasanayin muna nila ang mga tauhan habang hindi pa nagkakaroon ng bardagulan at unahin muna nilang gagawin ay linisin ang mga malapit na ayuda sa kanila. Nagbigay ng buwanan na misyon, naghiwa-hiwalay sila ng lalakarin, nag-iisip ng malalim kunwari, at tinanong kung anong kasunod. Ang pagpunta sa sentro ng Metro Manila para kunin ang nanotechnology para malaman ang korupsyon ni Zing Changsen Tambaloslos, mahigit 1 milyon ang aswang sa sentro ng Metro Manila, imposible daw na mapasok nila ito. Nagtanong si Lee Sin papaano na sinagot siya ni Kelly, bobo daw ito. Bakit daw siya tinawag na bobo? Sumingit naman sa usapan ang matanda. Nung hinihintay daw nito si Kelly, nakarinig siya ng chismoso na ang pamahalaan may balak na pumunta sa sentro ng Metro Manila. Nagsimula rin sila mag-recruit ng mga mutant at bounty hunter. Maganda raw pumunta ang ating bida dahil malakas ito sa militar dahil tropa niya sila. Ito ang gagamitin nilang tulay para makapasok sa sentro ng Metro Manila. Tumatawa na lang ang ating bida dahil wala siyang alam dito. Humanga si Kelly sa talino nito. Pati yung dalawa ay pinuri ang ating bida. Magsisimula na sila bukas. Lilinisin nila ang kanilang paligid at pupunta ang ating bida sa gitnang district ng North Caloocan Base para makipag-usap sa military. Buti na lang daw ay matatalino ang mga kasama niya. Pagkalipas ng 3 oras nanunood ang ating bida ng Netflix, habang uminom ng Mountain Dew. Sarap daw ng buhay niya ngayon, parang contractor ng DPWH. Gustong pumasok ng 2 artista sa kwarto niya. Gusto din daw siguro manood ng 2 sa Netflix. Kaya pinatuloy niya sila. Sabay nagulat si Liu Ping sa suot nila. Nilapitan nila ito sabay ni Andy, pinapanood niya sila sa palabas habang nakatingin sila sa kanya. Sinabi daw ng ating bida na pumunta sila sa kanya. Huwag na daw ito magpalusot, kailangan mapagbigyan daw sila ni Liu Ping. Pagkatapos ay sinugod na siya ng 2 artista, at lumaban naman ng ating bida. Nasasaktan na sila sa laki nito, pinagsabay niya silang 2, pasasabugin niya na ito. Nagmamakaawa na yung 2, hindi na nila kaya, napa-array kopo na lang sila sa ligaya, at may lakas pa si Liu Ping sa second rounds. Kahanga-hanga pa, hindi siya napagod sa bembang, natupad pa ang pangarap niya noong bata siya. Sa sumunod na araw nakahanda na sila para lumabas. Sa paggawaan ng mantikan, marami daw namatay na tao dito. Nakita nila sa satellite. Kahapon si Kelly nag-practice bumaril. Hataw siya sa pagpapaputok. Tinanong ni Liu Ping bakit puro practice ito. Sumagot si Kelly na kailangan niyang humusay sa pagbaril para sa kaligtasan niya. Kapag nagtago lang siya sa bahay ay walang mangyayari sa buhay niya. Nagbago na daw si Kelly, hindi na ito pabuhat sa laban. Sasali na ito sa pagpatay sa mga aswang. Papasok na sila sa target nila. Kailangan nilang ubusin ang mga aswang na hindi sila gumagamit ng baril.
At dito nagtatapos ang Kabanata 81 hanggang 86 na maraming salamat po sa panunood nyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.